What's up mga kapubring Bisaya? Ako nga pala si Randy Robio, isang full-time tattoo artist. May pangarap, kaya naman samahan niyo ako. Tara! Almost isang taon din na plinano ko na umupa, mag-rent ng shop. Siyempre, hindi naman sa lahat ng panahon meron kang pera. Siyempre, kailangan ko munang mag-ipon bago ko makuha yung shop na pinapangarap natin. Halos 3 taon na rin pala akong nagtatato. Siguro nasa panahon na para upgrade tayo sa susunod na level. Siguro halos lahat ng experience scenario ng pagtatato naranasan ko na. Lagi akong nag-home service. Okay naman yung pag no home service kasi meron kang makukuha na service fee. Extra na yun, pero minsan nakakapagod talaga, lalo na kung malayo yung client mo. Kasi maliban kasi sa art at skill mo, ang puhunan mo, siyempre kailangan mo rin dumiskarte. Social media, kausapin mo yung client mo. Kung malayo, siyempre nakakapagod din. Sa buwan ng May, yan yung araw na sinurati tayo, kaya unang araw yung ginawa natin mga kapobre, bumili ako ng spray para sa mga kalawang. Nakuha natin to ng 5,000 yung isang studio. Wala po siyang CR, pero okay na, meron naman siyang CR sa gilid. So ipapaintindi na lang natin sa ating client kung gusto nilang mag CR. Meron po siyang advance at saka deposit pang seguridad para sa aming kontrata na pinirmahan. Pero siguro naman hindi naman buhay ganito. Siyempre kailangan din natin mag-upgrade. Kaya trust the process, ika nga. Unang-una sa lahat, gusto nga palang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Hindi ko na po isa-isahin lahat, pero maraming salamat po sa inyo. Pangalawang araw, yung ginawa natin dyan mga kapobre, tinakpan ko yung mga butas. Hindi ko alam kung anong nangyari sa last ng nag-arkilas sa studio na ito, pero ang pangit tignan. So tinakpan natin yung mga butas-butas gamit yung pati, at siyempre nilinisan ko na rin after kasi sobrang alikabok. Hindi ko alam kung ilang months ba or inabot ba ng months na hindi nagamit yung studio. Pagpasensyahan nyo na po kung wala tayong damit dyan, kasi kung feel nyo lang sobrang init talaga mga kapobre. At saka hindi ko pa inon yung kurente para at makatipid tayo ng kahit ilang voltahe lang. At dyan, ang gamit nating pintura dyan mga kapobre ang rain or shine, metal gray yung pinili natin. May marami kasing iba't ibang kulay ng gray, pero itong metal gray parang gusto kong subukan kasi pwede siya sa bakal, pwede rin siya sa kahoy at semento. Balik pag pinuntura natin sa semento, parang may glossy effect siya, kasi pag gumamit kasi tayo ng latex na gray, yung normal gray, kasi pagkatapos nun parang siyang nagda-dry. Kaya ang gagawin natin dyan is lalagyan pa natin siya ng emulsion para tab. Pero dito na lang, yung pinili ko is metal gray. Yung kinagandahan ng kulay na ito mga kapobre ay hindi masisira yung brush na ginamit mo. Pwede mo siyang haluan ng tubig, tapos pwede rin siyang haluan ng thinner. Bali yung mali ko lang dito mga kapobre ay na isa-isa ko pagbili ng kulay. Hindi ko kasi in-expect na ganito pala kahirap pinturahan yung semento, kasi yung semento hindi soft, parang may mga butas-butas siya, hindi maayos yung pagka-finishing. Kaya bili tayo ng halos 5 litro ng rain or shine na pintura. Dapat pala bumili ako ng 1 galon, kasi parang yung babayaran ko lang ata nandyan lang sa 800 plus. Tapos pa isa-isa ako, siguro nang nabili kong pintura halos sumubra sa 1,000.
Pero okay lang yun, it's experience. At least sa susunod, alam na natin yung gagawin at bibilihin. Sabi nga nila, matututo ka sa iyong mga experience. At dito mga kapobre, nasa D3 na tayo. Medyo nakakapagod at saka sobrang init talaga. At saka may mga nagtatanong, bali, yung mga kilala kong tattoo artist, sabi nila, dapat yung kulay na pinili mo is black para hindi raw nakakanakaw atensyon. Yung akin lang kasi, pag black kasi yung pinintura, yung ginamit natin mga kapobre, ay masyado naman siyang madilim. Oo, sabihin natin na yung atensyon natin pag nagtatattoo ako, mapupunta talaga sa ating client. Pero parang ayoko nung sobrang dilim, parang nakakalunod naman yun. Saka may mga kaibigan tayong mga hindi tattoo artist na nagsabi dapat yung pinili mo kapobre ay white lang para maaliwalas, para maging spacious yung lugar mo. Pero gray pa rin yung pinili ko. Kasi yan kasi yung parang bet na bet ko at parang napaka-social. At saka isa pa mga kapobre, hindi siya madaling marumihan. At nga pala sa ating parents, binisita nila tayo at saka tinulungan tayo ng konti. Maraming salamat po sa ating parents. At ngayon mga kapobre, ang goal ko dyan is tapusin talaga yung pagpintura kahit abutin ako ng umaga, para kinabukasan is hahakutin ko na lang yung mga gamit papasok. At kinabukasan mga kapobre, nagpatulong ako sa aking stepdad na magpagawa ng tattoo ink rack, kasi hindi naman ako magaling sa pagpapantay, kaya may tulong at pagbigyan. Maraming salamat. At yung araw na yan mga kapobre, siyempre yan na yung araw na hinihintay ko, maghahakot na ng mga gamit. Sobrang nakaka-excite. Siyempre parang nakakatuwa rin na makikita mo na parang unti-unti nang nabubuo yung pangarap mong tattoo studio. Sa mga nagtatanong nga pala mga kapobre, ang ating shop is located at Municipal of Amlan, Mag-Abo, Negros Oriental. Yan, along the highway lang po yan mga kapobre, at saka madali mo lang siyang makita. Kaya naman sa mga gusto magpatato, huwag po kayong mahiyang lumapit, mag-inquire at sasagutin po kayo. Wala pong problema. At saka umorder nga pala ako sa Shopee ng ating massage bed at saka yung ating stand light. Siyempre kailangan yan sa pag buo mo ng shop. Naranasan ko dati kasi na upuan na yung ginagamit ko, medyo nahihirapan ako sa mga part na pag gusto ng client magpatato sa likod, sa paa. Siyempre kailangan natin na yung client is maging komportable. Yun. At saka umorder din ako ng lamp, yung mataas na lamp, para kahit saan na pati ng katawan ng ating client gustong tatuan, naaabot ng ilaw. Kasi dati gumagamit ako ng ring light, kaso minsan kasi parang nahihinaan ako, at saka minsan parang kulang talaga. Kaya yung sobrang dami ko pang gustong idagdag sa aking shop, pero sa ngayon ay ito muna yung nakayanan natin. At saka balang araw magiging malalagyan din natin ng aircon. Sa ngayon hindi ko pa kaya, o balang araw. Kaya naman suportahan nyo ako mga kapobre. At yan po, kinagabihan na kami dyan, at kasama namin yung aso namin si Snoopy. Ayan. At yan po yung sa labas. Madaling makita lang po yan kasi sa gilid po yan mga kapobre ay barbershop. At saka sa right side naman is parang karinderya or eatery na pwedeng pag nagutom kayo, pag nag-session tayo, pwede na kayong kumain sa gilid. At saka meron din po video key hands sa likod. Kaya pagkatapos ng sesh, kung gusto mo pa-relax, pwede talaga mga kapobre. Umorder nga pala ako ng tarp mga kapobre, na isang 4x6 inches 4x6 feet na tarp, para lang makita nyo yung aking logo. Tsaka umorder din ako ng 10 feet by 2 feet niya, yun yung nilagyan natin ng pangalan para madali nyo makita. Ayun. At saka bala ko naglagyan ng logo sa loob, pero sa ngayon hindi ko muna ginawa para gusto ko munang maging maaliwalas tignan yung shop natin. At yan po, kinabukasan may nagpa-schedule
may lumapit sa ating isang client from Amlan, somewhere in Amlan, na isang lalaki, napakatapang na siya. Tsaka nagulat ako, akala ko nagjo-joke lang siya. Kinabukasan, galing pa siyang trabaho, lumapit talaga sa akin at nag-inquire. Yun. Tsaka madaling ginawa namin mga kapobre. Siyempre kinausap ko agad kung ano yung mga gusto niya. At mas maganda kasi mga kapobre na bago ko i-stencil or gawin natin yung design mo, is maganda mapag-usapan natin ng maayos para sakaling meron kang gustong palitan, pwede pa nating i-edit. Yun. Anyway, lahat nga po pala ng ginagamit natin dyan sa mga pagtatato mga kapobre ay lahat ay bago. Disposable po lahat ng yan. Kaya makapagtiwala po kayo na safe at malinis. Sa first week ng aking pag-open mga kapobre, meron akong mga in-offer na mga discount at saka mga palaro at saka meron akong mga minimalist na buy one take one. Kaya naman sa mga nakapag-inquire, maraming salamat po. Next week, back na tayo sa ating regular na promo. Ayan po. Ang gusto ng ating client isang ilagay yung pangalan ng kanyang dalawang anak sa kanyang dibdib. Ayun, napaganda. At siya rin po yung pumili ng kanyang font. Frenihan lang po natin. At natuwa naman si client sa kinalabasan. Maraming salamat po kayo sa inyo, sir. Ang ating presyohan mga kapobre, siyempre nasa minimum range pa rin po. At kung gusto nyo magtanong, mas maganda na i-PM nyo na lang po ako. Diyan natin pag-usapan yung mga design at presyo ng inyong mga tattoo. Kaya naman sa ulitin, Pobreng Bisaya, always on the go. Ciao!